Pakisabi po, kalooban ng Diyos ang siyang mananaig. May plano ka, meron tayong gusto, pero ang sabi po sa talatang ito, plano pa rin ng Diyos ang magaganap. Amen? It's God's purpose, not ours. Pakisabi po, plano ni Lord, hindi plano mo. It's God's purpose, not ours. Layunin ng Diyos sa buhay ko, hindi yung akin, kundi kalooban ng Diyos ang siyang magaganap. Amen? At sa gitna po, katulad ng sabi ko nga po sa inyo kanina, nung sinulat itong Psalm 138, si David po talaga ay nasa isang, sabi nga, in the midst of danger and uncertainty. Yan, nandun siya sa kalagitnaan na danger. Kumbaga, hindi siya ligtas kasi hinahabol siya ng kaaway niya eh. Gusto siyang patayin. Yan. At talagang, hindi niya rin alam kung anong gagawin niya, kaya nga nagtago na lang siya eh. Yan, ganun ang nangyari po nung time na yon. Pero, still, alam pa rin niya na mayroong magandang layunin ang Diyos sa buhay niya. Kaya, nagtitiwala pa rin siya. Mga kapatid, hindi ko alam kung ano yung nangyayari sa inyo ngayon. Hindi ko alam kung ano yung mga fears ninyo, katulad ni David. May takot din po siya. May doubt din siya. Magaganap ba yung nakikita kong pinapakita ng Diyos o kaya yung sinabi ng Diyos sa akin? Kasi sa kanya pong kalagayan. Kayo po, ano po ba yung plano ni Lord sa buhay ninyo? Siguro, some of us here, alam na natin. Pero yung iba, hindi pa. Yan, mamaya po, alamin natin, ano nga ba talaga ang plano ni Lord sa buhay po natin. Yan. At alam niyo po, kahit ganun yung nangyayari kay David, still, sabi nga niya ito, nag-stand siya sa word. Sabi nga, Lord, wag mong hayaan yan, na yung magandang ginagawa mo ay hindi ko makita. Gusto ni David na makita pa rin yung kamay ng Diyos na gumagawa sa kanya. Magpapatuloy ito, kaya siya po'y patuloy na nagtitiwala at dinideclare niya na ang pag-ibig ng Diyos ay tunay. At yun ang kanyang mararanasan. So, ganoon din po sa atin, mga kapatid. Hayaan po natin na sa panahon ito, anuman po ang sitwasyon mo, hayaan natin na ipakita pa rin ni Lord yung talagang kalooban niya sa buhay natin. So, tingnan po natin, God has a common purpose for all redeemed. Naligtas na ho ba kayo? Tayo ho ba'y tinanggap na natin si Jesus sa puso natin? Yan. So, ang tawag po sa atin, mga redeemed. Ibig sabihin, iniligtas. Yan. Tayo po ay iniligtas ng ating Diyos. Amen? Naniniwala ho ba kayo, iniligtas na po tayo ng Panginoon? Sa tiyak na kapahamakan, lalong-lalo po sa dagat-dagatang apoy na impyerno. Di ba? Ang sino mang nanalig, ang sino mang nanampalataya sa atin pong Panginoon Kristo ay merong pong buhay na walang hanggan. Yan. So kung nanalig po tayo, iniligtas na po tayo ng atin pong Diyos. At ngayon, malalaman po natin, ito po yung common purpose. Ibig sabihin, lahat, para sa lahat ito. Sa lahat ng mga tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po yung ilan. Napakarami po. Kaya lang, ilan lang po itong sasabihin ko po sa inyo na paalala po sa atin. If you are in Christ, kung kayo po ay na kay Kristo Jesus, pakitanong nga po ang inyong katabi, na kay Kristo Jesus ka na ba? Ano po sagot? Ha? Amen daw. Opo. Yan. So, if you are in Christ, number one, you are a new creation or new person. Tingnan po ninyong inyong katabi. Yan. Nagbago na ho ba yan? Ano po sabi sa 2 Corinthians 5:17? Sabi po dyan, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Yan. Ibig sabihin, ang sino daw na nakay Kristo Jesus, kapatid, ikaw ba'y nakay Kristo Jesus na? Amen? Anyone who belongs to Christ has become a new person. Bago na daw po tayong nilalang. The old is gone. Yung dati nating pag-uugali, yung dati nating pagkatao ay nawala na. New life has begun. Bagong buhay, meron na po tayo. Kaya yung katabi po ninyo, kung tunay ngang tinanggap na niya si Jesus sa puso niya, bagong nilalang na yan. May pagbabago na po na nangyari. Tama? May pagbabago na ho ba na nangyayari sa buhay natin? Amen? Dapat. Pakisabi po sa katabi niyo, dapat lang. Diba? Dapat lang na may pagbabago.
na nagaganap sa atin. Amen? Kung totoong na kay Kristo Jesus na po tayo, ang isa sa ebidensya, pakisabi po, ebidensya. Yan, evidence, may pagbabago. Diba? Dapat may pagbabago. Paano ba yun? Sample. Sino ho rito yung dating palaaway? Ngayon? Ano daw? Konti na lang. Dati 10 kaaway ko. Ngayon, 5 na lang. Ganun ba ho yan? Yeah. May pagbabago dapat na nagaganap. Di ba? Kung meron tayong maling ginawa before, di ba? Nung hindi pa tayo nakakilala kay Lord, dapat ngayon alam mo na mali yun. Alam mo, di ba? Dapat nababago na po tayo. Dapat nawawala na po yun. Yan. Amen? Hindi ko naman sinasabing perpekto na po tayo. Wala naman pong perpekto. Nagkakamali pa rin tayo. Nagkakasala pa rin tayo. Nadadapa pa rin tayo. Yan. Kaya lang dapat alam mo kung ano yung masama. Alam mo kung ano yung ayaw ng atin pong Diyos. At hindi na natin siya ginugusto, hindi na natin siya ginagawa. May pagbabago. Amen? Pakisabi po sa katabi nyo, may pagbabago. Yan. So isa po yun. If you are in Christ, you are a new creation person. Bago ka na. Yan. Now, pangalawa po, you are to be conformed to the image of Christ. Sa Romans chapter 8, verse 29, makikita po natin doon, ang sabi po doon na, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Maging katulad po tayo ng ating Panginoong Jesus. Yan. Tayo, yung pagbabago, di ba sabi nga doon sa una, may pagbabago. So yung pagbabago na nagaganap, unti-unti, nagiging katulad na tayo ng Panginoong Jesus. Yung pinaka-ultimate goal natin, our ultimate goal being a Christian, being a born-again Christian, is to be like Christ. Magkaroon tayo ng Christ-like attitude. Christ-like, kumbaga yung katulad ni Kristo na ugali. Na magkaroon tayo, makita talaga sa atin si Kristo. Amen? Hindi yung mukha natin magbabago. Kasi baka akala nyo mukha, hindi ho. Yung spirito natin. Amen? Our spirit. Yung nagmamahal sa Diyos. Dahil unti-unti nakikita po si Kristo sa atin kasi mahal natin ang ating Panginoon Kristo. Amen? So yun po, you are to be conformed to the image of Christ. Next po, you are to be set apart for Him. Yan. Tayo ngayon ay inihihiwalay para sa Kanya. Wala na yung dati nating pagkatao, wala na yung pagsunod natin sa kaaway. Ito tayo ngayon. Tayo po ay we are set apart. Kumbaga, tayo po ay dinala. Yan. Para sa ating Panginoon. Ano po sabi sa Romans 12 verse 2, not to be conformed to this world. Dati po, makamundo tayo. Dati makasalanan tayo. Dati ang sinusunod natin yung influence ng mundo. Ngayon hindi na po. But sabi rito, we are now transformed. Pakisabi po, transform. Through the renewal of your mind. Yan. Hindi na tayo umaayon sa takbo ng mundo. Hindi na tayo naiingganyo sa ganda ng mga ipinapakita ng mundo sa atin ngayon. Tayo ngayon ay, kumbaga, hinahayaan na natin na baguhin tayo ng Diyos. Baguhin ng Diyos ang isipan natin. Maunawaan natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Dati, madali tayong ma-impluwensya ng mga nakikita natin. Lalo-lalo na ngayon, di ba, sa social media. Minsan, gaya-gaya na nga tayo kung sino-sino ginagaya natin. Di ba? Dapat ang ginagaya natin ngayon, sino? Si Lord dapat. At mangyayari po yan, una po, mabago isip natin sa pamagitan po ng pagkaunawa natin sa Diyos at ng kalooban niya sa buhay po natin. Yan, sabi nga, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin. Pakisabi po, baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Hayaan po nating mabago ng Diyos ang isip po natin upang, sabi nga, kalooban ng Diyos ang makita
makita mo, makita natin, at makita din po ng mga tao sa paligid po natin. Amen? Ang na kay Kristo Jesus po, may nakikitang pagbabago at nakikita po talaga si Kristo sa buhay po natin. Amen? Next po, ano pa ang dapat na yung pong mga common purposes ni Lord sa life natin bilang mga na kay Kristo Jesus? Pang-apat po, you are to be His ambassador. Yan, kailangan po i-represent natin. Kailangan nakikita nga si Kristo sa atin. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:20, so we are Christ ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. Ito po, tayo po ngayon, nire-represent natin ang Diyos, si Kristo. At dapat nakikita si Kristo sa atin. At meron po dapat na sinasabi tayo. Hindi lang po sinasabi, kundi sabi nga nakikita sa buhay natin. Ano po yun? Yung bang ginagamit tayo ng Diyos para yung mga tao sa paligid natin bumalik sa Diyos. Ang ibig sabihin po ng ambassador dito, represent. We are representing. Nire-represent natin. Kumbaga, pinapakita natin, pinapahayag natin si Kristo. At sinasabi natin sa kanila na lumapit kayo kay Kristo para mabago din ang buhay niyo. Yun po yung mensahe ng pagiging ambassador of Christ. Sinasabi natin sa kanila, pinapakita natin sa kanila na kailangan nila si Kristo at si Kristo din ang magbabago ng buhay nila. Yan. So naiintindihan po, ano ibig sabihin ng ambassador? Yan. We are representing Christ to them and we are leading them. Kumbaga, dadalhin natin sila, sabi nga, to reconcile to God para maging malapit din sila sa atin pong Diyos. Ibig sabihin, gagamitin ka ng Diyos, pakisabi po sa katabi mo, gagamitin ka ng Diyos para yung mga tao ay lumapit din sa Kanya. We will represent Christ. Amen? Yan. Naintindihan po? Next po, medyo mabilis kasi may gagawin po tayo mamaya. You are to stir up other Christians around you to love and good works. Sabi po sa Hebrews 10:24-25. Yan, sabi po diyan, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Yan. Kailangan daw hikayatin natin. Sabi nga, hikayatin natin ang mga tao na sumama sa atin. Sabi nga, let us make ways, think of ways to motivate. Ibig sabihin, mag-isip tayo ng mga paraan, paano natin mahihikayat yung mga tao na gumawa ng out of love, di ba? Act of love and good works. Paano natin papakita sa kanila na kailangan nilang maging mabuting Kristiyano, kailangan nilang maging mabuting anak, di ba? Kailangan na maging, kumbaga makita yung love sa atin. And then sabi nga, doing good works, maging mabuti yung mga ginagawa natin. At isa po tayo sa talagang mag-i-steer nito, steer up. Kumbaga, imo-motivate natin sila. Yung mga Christians sa paligid po natin. Yan, encourage natin sila. Every Sunday, attend tayo ng worship service. Di ba? Encourage natin sila. Paano nyo i-encourage kung ikaw pala absent? Di ba? Paano natin i-encourage na dumating sila ng maaga para makapag-start tayo, makasama natin sila sa praise and worship kung ikaw lagi ding late? Di ba? Let's motivate them. Kumbaga, encourage natin sila na gumawa ng mabuti. Yeah? Attend tayo ng mga classes, attend tayo ng mga fellowship kasi doon marami tayong makikilala. Doon merong mararamdaman tayong pagpapalakasan. Sinasabi natin sa kanila yon, di ba? Then dapat gawin po natin. Amen? So yun nga, sabi nga doon sa verse 25, let us not neglect our meeting together. Wag nating hayaan na hindi tayo makarating doon po sa mga pagtitipon po natin. Yan. So kailangan din na talaga encourage natin sila. Lalong-lalo na po ngayon. Sabi nga, di ba, na napakaraming mga atake na ginagawa ang kaaway sa buhay natin. So kailangan po natin i-encourage sila. Amen? Pakisabi po sa iyong katabi, tutulungan tayo ni Lord.
para maipakita sa mga tao ang kabutihan niya. Amen? So yun po. Number 5 na ba? E, letter E. Next po, you are to forgive the person who sins against you. Ito mukhang medyo mahirap to. Pero sa iba, madali lang to eh. Sino po yung may kaaway dito o may nang-away o inaway? Yan. Meron na ba kayong inaway? Meron na ba kayong nakaaway? Meron na bang nang-away sa inyo? O kayo ang nang-away? Yan. Ano po sabi dyan? Lahat ng na kay Kristo Jesus. Na kay Kristo Jesus na ho ba tayo? Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 13, make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Yan. Sikapin daw po natin, di ba? Sikapin natin na talagang maging make allowance, kumbaga bear others' burden o kumbaga hayaan po natin na yung mga kabigatan nila maramdaman din, hindi naman maramdaman natin, kumbaga unawain natin, yan, parang ganoon. Unawain natin sila kung meron pong mga pagkakamali na nagawa. Di ba? Sino uunawa sa kanila? Siyempre yung mga may unawa. Ganon, di ba? Kung wala kang unawa, edi hindi. Pero kung nauunawaan mo sila, di ba? Pagbibigyan natin sila. Amen? And forgive anyone who offends you. Kung sino po yung nakasakit, kung sino po yung mga may sabihin natin na ginawa na hindi tama o hindi ginawa na dapat na ginawa. Naintindihan po nyo? Yung ibig sabihin nito, hindi lang po may ginawang mali, kundi pwede ding hindi nila ginawa. Yun dapat nilang gawin. Sabi rito, pagbigyan natin sila, di ba? Unawain natin sila. At, ano sabi? Ano pong gagawin natin sa mga nagkamali at nagkasala sa atin? Patawarin. Pakisabi po sa katabi mo, patawarin mo. Yan. Kasi ikaw nga, mas pasaway ka pa dun sa taong yung pinatawad ka ni Lord eh. Mas mataray ka nga dun eh. Pinatawad ka ni Lord. Binigyan ka ng pagkakataon ni Lord na ayusin ang buhay mo. Bakit hindi mo sila pagbigyan? Di ba? Amen? Nagkamali? Anong gagawin sa mga nagkamali at nagkasala? Patawarin. Huwag dikdikin. Ganun, di ba? Meron kasi iba eh. Siguro hindi tayo yun, isa rin pong problema natin. Hindi tayo marunong mag-handle. Yan. Siguro yun ipag-pray po natin sa bawat isa. Na talagang turuan tayo ni Lord, paano natin i-deal yung mga tao na mga nagkamali, mga tao na nasaktan at sinaktan, di ba? Hayaan po natin na turuan tayo ni Lord na magpatawad. Kasi si Lord nagpatawad eh. Ikaw nga pinatawad ka niya eh. Di ba? Patawarin mo din yung mga nagkamali at nagkasala sa iyo. Ano? Yan. Pakisabi po sa iyong katabi, patawarin mo ha. Yan, patawarin po natin. Yan, may tanong. Yan, dito po sa Matthew chapter 18, may tanong po si Pedro eh. Yan, ilang beses daw nating patatawarin? Sige, kayo po, ilang beses niyong patatawarin yung taong nagkamali at nagkasala sa inyo? Ha? Tanong din po ni Pedro yun eh. Nung dito po sa Matthew chapter 18 kasi siguro ang dami ng mga nagbabash sa kanila, ang dami na nagpo-persecute sa kanila, inis na sila, talagang sinusumpa na sila, di ba? Parang ganoon eh. Yan. So sabi ni Pedro, Lord, how many times? Kumbaga, ilang beses ba namin patatawarin? Sabi niya, 7 times ba? Tingnan natin, Matthew 18:21-22. Then Peter came to him and asked, Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times? Ano sabi ni Pedro? 7 beses ba? Ano sabi ni Jesus? No, not 7 times. Jesus replied, but, ano po? 70 times 7. Ilan yun? Ha? Kung sabihin natin na itong 70 times 7, parang parang isang araw, isang beses. So 365 days. So araw-araw patatawarin mo. Higit pa sa araw-araw. Di ba? Kasi 490 yata eh. Yung 70 times 7, 490.
O, di ba? 490. Eh, ang isang taon, ilang araw? 365. O, di ba? Kunwari lang. Tumingin ako ng ano eh. Kunwari lang, si sige na, ikaw na lang, Noemi, no? Okay, hindi naman tayo nag-away. Nagkamali si Ate Noemi sa akin. Di ba? So, sabi doon, patatawarin ko siya ng 70 times 7. So, ngayong araw na to, Noemi, pinatawad na kita. Di ba? Sabi. Di ba? Tapos, bukas, patatawarin din kita ulit. Sa isang bukas, patatawarin din kita ulit. Di ba? Ibig sabihin, sabi mo nga sa katabi mo, kaya mo ba yun? Kaya ba natin magpatawad ng 70 times 7? Ha? Diba? Mayroon pa akong narinig ko lang to. Yan daw 70 times 7, hindi ho yan isang taon, isang araw. Sa isang araw, nagkamali yung kapatid mo, 70 times 7 mong patatawarin sa araw na ito. Diba? Naintindihan nyo? So, ibig sabihin, araw-araw magpatawad ka, kapatid. Huwag mong itago ang sama ng loob mo. Huwag kang magalit. Papangit ka. Tingnan mo nga ang katabi mo. Bakit gaya ganyan ang mukha niya? Baka siguro hindi nagpapatawad. Ano? Ayan. Para gumanda ang buhay at gumanda ka, sabihin mo sa katabi mo, magpatawad ka. Amen? Yan. So, magpatawad po tayo. Yan. So mga kapatid, we could go on and on. Marami pa po. Ito po yung mga common yung pinag-uusapan natin common na purpose ni Lord. God has specific plans for individual Christians, which He is working out. Yung isa po, yung kaninang pinag-aralan natin, common po yon. Dapat meron tayo nun. Dapat ganun tayo. Amen? Ito po sinasabi dito, yung specific plans niya sa'yo. Kung nandito ka last Sunday, di ba may itinuro sa atin, ang kapatid natin, na sa ANJC, may plano si Lord. May pinagagawa si Lord sa ANJC. And if you want to be part of the vision, calling ng Diyos dito po sa church, you have to, sabi nga, humakbang ka, pumasok ka. Yan. So, kung gusto mo na maging parte ng pagkatawag ng Diyos sa church, sa ANJC, walk with us, parang join with us. Kumbaga, pumasok ka. Mayroon pa tayong term, sumakay ka. Parang gano'n, di ba? Para sabay tayong magbiyahe, sabay nating gawin, lakbayin, yung pinagagawa sa atin ni Lord. Amen? Kung ikaw ay kaparte ng church, ng ANJC. So, meron din daw po individual na pinagagawa si Lord sa'yo. At ito po, yung dapat nating pag-pray at dapat nating makita. Yan. Kasi, yung common, yung kaninang pinag-aralan natin, ano na yun? Kumbaga, pare-pareho tayo, dapat meron tayo noon. Dapat ganun tayo. Ngayon, kung party ka ng ANJC, dapat belong ka. At dapat sumasama ka doon sa pinagagawa ng Diyos sa atin dito sa church. Now, as an individual Christians, meron ka pa rin dapat na alamin. Kasi baka meron pong specific na pagkatawag si Lord sa'yo. Yan. Like Paul, ang example po natin dito si Paul. Doon po sa Acts chapter 16, makikita po natin doon na iba ang plano ni Paul. Naisip daw niya na plano ng Diyos sa kanya is daw mag-preach doon po sa Bethania. Yan. Pero, hindi po yun yung nangyari. Kasi, God prevented them na pumunta sa lugar na yon through a dream. Alam niya, plano nila, pupunta sila doon. Kasi nga, magpipreach siya. Alam naman po natin, di ba? Si Paul ay tinawag para sa mga Gentiles. Yan, sa mga hindi pa talaga nakakakilala sa Diyos. So, naisip nila, pinag-pray nila, na pupunta sila doon. Pero, hinadlangan ng Diyos through a dream. Yan. Sa pamagitan daw ng panaginip, yan, yung siya at ang kanya pong mga kasama ay napunta po sa Macedonia. Yan. And the apostle immediately obeyed. Sumunod po siya by traveling to the city of Philippi
And shortly, doon po sa pagdaan nila doon sa Philippi, ang nangyari po sa kanila ay inaresto sila. Yan. Inaresto sila, sinaktan sila, at hindi lang yon, kundi kinulong pa sila. Yan. So, tinan po ninyo ha. Alam ni Paul, gusto ni Paul, doon siya sa Bethany. Yan, pupunta. Pero, hindi yun ang pinagawa ng Diyos sa kanila. Dumaan sila ngayon doon sa Philippi na kung saan doon inaresto, doon binugbog, at doon kinulong. Ngayon, ang tanong, kalooban ba ng Diyos na pumunta sila doon sa lugar na yon? Bakit nangyari? Bakit binugbog? Bakit kinulong? Sinaktan? Sumunod na nga kay Lord. Di ba? Pero, ang nangyari po, dahil sumunod sila doon sa Panginoon, nakakulong sila. Tandaan po ninyo, doon sa Acts chapter 16, anong ginawa po nila? Anong ginawa nila nung nakakulong sila? They pray, they worship God. At habang sila ay nagpe-pray, habang nag-worship sa Diyos, ano ang nangyari? Hindi nakakaalam mo ba ng storya? Ano po nangyari doon sa kulungan nung nag-worship sila? Lumindol. Di ba? Lumindol. At ano nangyari? Nakalag ang, sabi doon, yung kulungan na nasira yung lock, nasira yung pintuan dahil lumindol Nung habang umaawit sila, lumindol. At doon sa lindol na yon, nasira ang gate, nasira yung kulungan nila. And ano pong sabi? Yung tanikala, ano nangyari? Nalaglag, na-break ang chain. Di ba? Nasira ang kadena. Yan. Nung nag-worship sila kay Jesus, nag-worship sila sa atin pong Diyos, lumindol, nabuwag ang gate, kumbaga nasira, bumukas, sabi doon, nabukas ang pintuan, and then yung chain nila, kamay at paa, mga kapatid, ang tawag niyan, yung kadena. Anong nangyari? Nasira, nalaglag. Diba? Gumawa ng himala ang Diyos. Kakaibang himala. At hindi lang yun. Ano nangyari doon sa jailer? Ano nangyari doon sa gwardiya? Akala ng gwardiya nakalaya sila, patay na ako dito. Kasi nung nagising siya, tulog siya Nung nagising siya, siguro nagising din siya sa lindol. Parang gano'n, di ba? Nagulat na lang siya, hala, wala na yung sira na yung pintuan, wala na yung mga, yung mga chain. So akala niya, nakalaya, nakatakas ang mga prisoners. So patay siya, papatayin siya. Pero ano sinabi ni Paul? Huwag mong patayin ang sarili mo. Magsusuicide na Di ba? Pero sabi ni Paul, wag. Andito kami, buo kami. Yan. Doon nakakilala ang jailer. At hindi lang ang jailer, sino po? Buong pamilya ng jailer. Kaya doon nabuo yung Acts 16:31. Di ba? Believe on the Lord Jesus, you and your household will be saved. Dahil po doon sa pangyayaring yon. So ibig sabihin, nasaktan, nagsuffer si Paul, pero merong palang magandang mangyayari. Kapatid, ano nangyayari sa iyo ngayon? Meron bang hindi magandang nangyayari sa iyo? Pakisabi po sa katabi, God has a purpose. God has a purpose. Bakit ka nasasaktan ngayon? Bakit may sakit ka? Bakit naguguluhan kayo ngayon? Di ba? At dito din po, sa Philippians, makikita po natin, doon po dahil sa nangyaring yon, ito po sinabi ni Paul, He who began a good work in you will bring it to completion. Kahit na hindi maganda yung nararamdaman niya, pero dahil nakita niya
yung magandang ginawa ng Diyos dun sa pangit na nangyari. Kaya nasabi po niya ito, na itutuloy, i-accomplish, tutuparin ng Diyos. Tatapusin ng Lord yung lahat ng nasimulan niyang mabuti. So kapatid, sa oras na ito, alam ko marami nangyayari sa inyo. Si David po, isang example natin, di ba? Ang dami din nangyari sa kanya. Nagkamali siya, di ba? Pero, he become a king. Dahil doon sa, yung kanina po, yung storya doon sa Psalm 138, makikita po natin doon. Kahit na ganun nangyari sa kanya, naging hari pa rin siya. Di ba? At talagang, kahit na nagkamali siya, nung hari na siya, di ba, naalala nyo, hari na siya, nagkamali pa rin siya, di ba? Nagkasala siya. But still, tinupad pa rin ng Diyos ang plano niya kay David. Kahit nagkamali siya, tinupad pa rin ng Diyos ang plano niya kay David. Kaya nga, nasabi po ni David yon. So mga kapatid, ang isa, yan, kung hindi mo pa alam ngayon, yung talagang real purpose ni Lord sa iyo as an individual, meron pong isang verse dito po sa Bible na talagang, sa tingin ko, kahit na hindi mo pa alam yung specific na pinagagawa sa iyo ni Lord. Kung meron man, pero alam ko meron po. Aalamin po natin yan. Kung kayo po'y papasok sa journey classes natin, meron po tayong session about that. Yung talagang specific na ipagagawa sa iyo ni Lord. Pero isa po ito, we can know with certainty that He will fulfill the common purpose He has for all of us, for all of His people. Pero isa po, sa talagang makikita nating magaganap, ayun na sa Habakkuk chapter 2, verse 14. Yan. We don't know the specifics of God's individual plans for us. We do know that we have a role in this earth. Habang narito po tayo, pakisabi nga po sa iyong katabi, dahil buhay ka pa, may gagawin ka pa. Yan. Isa po to sa gagawin natin. Tingnan po natin sa Habakkuk chapter 2 verse 14. Ang sabi po dyan, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Alam niyo po, nung minimeditate ko to, kasi nung pinag-aaralan ko nga, sige nga, yung nga, isa nga daw po ito, sa talagang magiging parte natin. Habang buhay po tayo, habang narito ka pa sa mundo. Yan. Sabi dyan, the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord. Ang buong daigdig, yan, yung kalupaan, ay mapupuno ng knowledge of the glory of the Lord. Ibig sabihin, makikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Katulad daw ng mga tubig na nagko-cover sa sea. Yan, di ba ang sea, ang dagat, puno ng tubig, di ba? Ang dagat ay puno ng tubig. Kung paano daw po ang dagat ay puno ng tubig, dapat daw ang mundo, ang earth, ay dapat mapuno ng kaluwalhatian ng Diyos. Tapos nung nakita ko po to, paano mapupuno ang mundo ng kaluwalhatian, with the knowledge of the glory of the Lord? Sino ang gagawa nun? Sino ang magpapakita ng glory ni Lord? Pakisabi po sa katabi mo, ikaw yun. Tayo yun. Di ba? Tayo. He will use us to accomplish that purpose. Nakita nyo? Para ma-accomplish yung purpose na to, na makita yung glory ni Lord, dapat sa'yo muna makita, tayo muna, ako muna. Di ba? Makita dapat sa akin, makita dapat sa'yo ang kaluwalhatian ni Lord. Tingnan ninyo, di ba? Kung ang lahat ng tao ay makakilala sa Diyos, o sige, sabihin na natin na hindi naman 100% ng mga tao ay talagang kumilala sa Diyos. Mayroon pa rin mga hindi. Di ba? Kahit na dito sa atin eh. Pero sa dami ng tumatawag sa Diyos, di ba? Sa dami ng sumusunod sa Diyos. Ako nga minsan, pagka nakaka-attend ako ng mga conferences, puno ang, di ba, kunwari, puno ang Cuneta, puno ang tawag niyan, puno yung mga malalaking mga simbahan. Sample na lang, di ba? Ang dadami ng mga Kristiyano. Amen? Dati dito sa Imus, hindi lang naman po tayo ang sumasamba sa Diyos. Napakaraming mga Christian churches dito. Mas marami pa nga sila eh. Mas malalaki yung mga churches nila kaysa sa atin. May malalaki, may maliliit, pero puno. Di ba? Imaginein po ninyo, kung lahat ng Kristiyano
Lahat tayo nagniningning. Di ba? Naiisip niyo yun? Hindi lang naman po sa Pilipinas, ang dami pong Kristiyano sa buong mundo. Maraming mga tao nagsasabing na kay Kristo. Maraming mga tao nagsasabi na sila'y sumusunod at nagmamahal sa Diyos. Kung itong mga taong ito, kung tayo po ay nagniningning, di ba? Mangyayari po itong sinabi sa Habakkuk chapter 2 verse 14, that the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord. Di ba? Naintindihan nyo? Kung magniningning po tayo, tingnan po yung katabi nyo, nagniningning ba yan? Hayaan nating makita ang glory ni Lord sa buhay po natin. Our responsibility, ito po, our responsibility is to step out in faith, to work, to fulfill our calling by His grace as best as we can perceive it, and then trust Him with the results. Gawin lang po natin yung parte natin. Pagkasabi nga po sa iyong katabi, gawin lang po natin. Do your part and God will do His part. Gawin po natin. Pakita lang po natin na si Kristo ay sumasa atin. Di ba? Para ma-fulfill natin yung pagkatawag po ng Diyos sa atin. And then kung sabay-sabay tayo, di ba, sama-sama tayo na magniningning, totoo nga po na itong mundo ay talagang makikita yung glory ni Lord. Amen? Pero ang tanong, di ba, paano mangyayari yun? Sobrang sakit na nangyayari sa akin ngayon. Yan, sasabihin nyo, paano makikita yung glory ni Lord? Punong-puno ako ng sugat. Punong-puno ako ng, sabihin natin na masasakit na nangyayari sa buhay ko para di ako makatayo. Binugbog ako. Hindi lang physical na nakaramdam ng panghihina o ng sakit. Emotionally. Then, lalong-lalo na po, spiritual, di ba? Naapektuhan yung spiritual natin. Pero mga kapatid, sa oras na ito, in conclusion po, humble ourselves before God, before Him. Come to Him and find that His purpose for you is greater than you could imagine. Magpakumbaba po tayo sa atin pong Diyos. Lumapit po tayo sa Kanya. At hayaan po natin yung layunin po niya sa buhay natin. Isipin mo, mas higit na maganda ang plano ni Lord sa buhay mo. And you know, He is certain. Alam dapat natin. Pakisabi po sa katabi mo, alamin mo. Know that He is certain to fulfill that purpose. You will know Him. You will make Him known to the praise of His glorious grace. Dapat alam mo na kaya ng Diyos i-fulfill yung purpose niya sa buhay mo. Malalaman mo yan, and you will make Him known. Malalaman ko, malalaman natin, at makikita ito ng mga tao sa paligid po natin. To the praise of His glorious grace. God will never stop working. Pakisabi nga po sa katabi mo, hindi titigil si Lord. He will fulfill His purpose in your life. Kaya mga kapatid, tara na, work and join with Him. Mga kapatid, sumama na po tayo kay Lord. Samahan natin ang Diyos kung saan gumagawa ng mabuti ang atin pong Diyos. Sumama po tayo. Sabi nga, di ba? Tara na, sama na. Di ba? Join with God. Hakbang na. Di ba? Humakbang na tayo. At gawin na po natin yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Because God is working. He is working miracles in our lives. Hindi ho tumitigil ng paggawa ng himala ang Diyos sa buhay natin. He will never stop working. Nagkamali ka man. Nasaktan ka man. May mga maling desisyon tayong ginawa. At mga iba sa atin tumalikod dahil sa mga maling ginawa. At nakakaranas ka ngayon ng sobrang kapighatian. Nasaktan ka at may nasaktan ka. Diba? Huwag mong isipin yung mga nakaraan. Ang isipin mo ngayon, God is working in our lives and He wants to fulfill His purpose in your life. Kung ano yung purpose niya, yun yung dapat na tingnan natin. Nagkamali ka, nagkasala ka, nadapa ka, nanghina ka,
dumating ka doon sa punto na tumalikod ka sa Diyos. Dumating ang punto na hindi mo na alam kung ano gagawin mo. At dahil hindi mo alam ang gagawin mo kung saan-saan ka na napunta. At tumigil ka na sa pagsunod sa Diyos. Right now, at this very moment, nais ng Diyos, maramdaman mo na tinawag ka niya. Tinawag ka niya. Ang tawag na yan ay galing sa Diyos. Hindi galing sa nanay mo, hindi galing sa leader, hindi galing sa pastor. Si Lord ang tumawag sa iyo, and He has a purpose in your life. Huwag mong tigasan ang puso mo. Huwag mong talikuran ang mensahe ng Diyos sa iyo sa oras na ito. Dahil gusto po ng Diyos, maramdaman mo na tinatawag ka niya. At gusto niya na ang purpose niya sa buhay mo ay ma-fulfill mo. Hindi ka pwedeng magtago. Magtago ka, hahabulin ka ng Diyos. Masasaktan ka lang lalo kung titigasan mo ang puso mo. Huwag mong hayaan na hilahin ka palayo ng kaaway. Si Lord, hinahabol ka pa rin hanggang ngayon. Dahil ang sabi doon sa binasa natin kanina, God will fulfill His purpose for you. Habang tinitigasan mo ang puso mo, lalo ka lang masasaktan kasi hihilahin ka ng Diyos. Huwag mo nang patagalin. Now is the time. Ito na ang panahon para isuko natin sa Kanya ang buhay natin at hayaan natin na patuloy na gumawa si Lord sa buhay natin. Sa buhay mo, kapatid. The Lord will fulfill His purpose for you. Purpose po niya, hindi purpose natin. Ang kailangan lang, sumunod tayo sa Kanya. Sumabay tayo. Tara na mga kapatid. Join with God. Sumama na po tayo. Sumama po tayo. At hayaan natin na tuparin ng Diyos ang Kanyang layunin sa buhay natin. Do your part. God will do His part. Makikita mo yung fulfillment ng mga pangako niya at purpose niya kung lalapit tayo sa Kanya. So right now, we will humble down ourselves. Tayo po ilalapit with all humility. Pwede tumayo po tayong lahat ngayon. Thank you, Lord Jesus. Come on, church. Let's worship our God. Huwag mong tigasan ang puso mo. God is here in this place. He is working. He is working to fulfill His purpose in your life. Hindi mo layunin. Hindi layunin ng mga magulang mo. Hindi layunin ng mga leaders mo. Hindi layunin ng kaibigan mo. Layunin ng Diyos ang dapat matupad at mangyari. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Tapos na ang nakaraan, nagkamali ka. Okay lang yun. Let's move on. Let's move forward. Yes, Jesus. We declare that you are here in our midst, Lord. And as we worship you, Lord God, marami pa kaming makikita, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. You will make a way, Lord. This is our God. Ito ang Diyos natin. Nagmamahal, makapangyarihan. He is working a miracle in your life. Light in the darkness. Kung sino man nasa kadiliman ngayon, akala mo madilim na madilim, akala mo wala nang solusyon sa iyong problema, God is here. God is moving. Yes, oh Lord God. Thank you, Jesus. We worship you, Lord God. We worship you, Lord God.
There's healing. Pinapatawad na namin, Lord, ang mga nagkamali at nagkasala sa amin. Oh, Jesus. Mend our heart, Lord. Ayusin mo ang aming mga puso. Oh, Lord God. Yes. You will make a way, Lord, para maibalik kami sa tunay na pagkatawag mo sa amin. Ang tunay na layunin mo sa buhay namin, Panginoon, ay magaganap. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Yes, oh Lord God. Thank you, Lord God. Ayaw nga ng kaaway makita na kami sumusunod sa iyo. You will never stop working, Lord. Hindi ka papayag. Yes, thank you, Lord God. Yes, Jesus. God is working. God is working in our midst. May ginagawa ang Diyos. May ginagawa ang Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah.
binubuksan ng Diyos sa oras na ito. May malaking pintuan na binuksan ng Diyos. May binuksan ng Diyos. At mula sa lugar na yon, mula sa pintuang yon, ang liwanag ay makikita mo. May binuksan ng Diyos sa puso mo ngayon, kapatid. May kakaibang liwanag na makikita ka. And as you follow the Lord's leading, habang sinusunod mo ang pag-akay at paggabay ng Diyos sa iyo, He is opening an opportunity to you to be blessed and be a blessing. May kakaibang mangyayari. May kakaibang pagpapala na binubuksan ngayon si Lord sa iyo. Dahil hindi ka natakot humakbang. Hindi ka natakot na sumunod sa Diyos. May binuksang opportunity, pagkakataon si Lord sa iyo for you to be blessed, pagpapalain ka, at magiging pagpapala ka. Ang bukas na pintuang ito, nagbigay ng liwanag sa marami. At dahil isa ka sa sumunod at susunod sa ating Diyos, magliliwanag ang buhay mo. At isa tayo, isa ka sa gagamitin ng Diyos para ang kaluwalhatian niya ay mamasdan din ng iba. God will fill this earth with the knowledge and of the glory of the Lord. At isa ka sa gagamitin ng Diyos para makita ang kaluwalhatian niya. Because the Lord will bless you. The Lord will bless you. The Lord will give you strength. The Lord will heal you. The Lord will do miracles in your life. Gagawa ng himala ang Diyos sa buhay mo. May himala na mangyayari sa buhay mo na kung saan magpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. I can sense in my spirit right now that the Lord will heal the broken-hearted, yung mga sugatan. At isa ka sa gagamitin ng Diyos para maranasan ng mga taong ito ang kagalingan ng puso, kagalingan ng kalooban. Dahil tinuruan ka niya na magmahal. Tinuruan ka niyang magpatawad. At magagawa mo din na ibahagi sa iba ang magandang ginawang ito ng Diyos sa iyo. Oh, thank you, Lord. 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 Yes, oh Lord Jesus. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Pwede po sa oras na ito, as we continually worship our God, pwede pong pumunta tayo sa iba nating, pwede kumuha po kayo ng partner. The Lord bless us. Naramdaman ko pong pinagpala kayo ni Lord. And I want you to touch. Punta ho kayo sa isang kapatid. Kung maaari yung hindi mo gaano kakilala. Yung hindi mo gaano kakilala
Manalangin po tayo kasi I believe God blessed you. Binbless ka ni Lord, and then the Lord wants that blessing na ibigay po natin sa iba. Sige po, hawak kamay, i-release po natin yung blessing. Sige po. Sabihin lang po ninyo, God bless you, and then if there's an urge of the Spirit to pray for that person, sige po, ipag-pray po ninyo. Sige po. Hanggat kaya po ninyong i-bless ang ibawat isa, gawin po ninyo. Kahit ho, marami. I-bless po ninyo, i-bless po ninyo. Hindi po tumitigil si Lord. Hindi tumitigil si Lord.
si Lord. Sige po, ituloy pa rin po natin ang panalangin po sa isa't isa habang hindi mo napapagod ang ating pong worship team. Pwede pa po tayo mag-pray for one another. Kung hindi po kayo nagmamadali, pwede pa po tayo mag-stay because the Spirit of God is in this place and I can feel na there's more. Marami pa po siyang gagawin. Marami pa po siya ipapakita. So sige po, tuloy-tuloy pong panalangin habang tuloy-tuloy po ang ating pong worship team. So we can pray for one another. Meron pa po, kung nagre-request po kayo, lapit lang po kayo. Lapitan po ninyo ang mga intercessors, ang ating pong mga leaders, elders po. Okay po? Ang ating pong mga deacons, pwede po tayong lumapit kung gusto po ninyo ng personal na panalangin. Sige po. Pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawitan ka. Pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka, dakila ka, dakila ka, lahat ay aawitan ka. Pagkat dakila ka.